Tulog kayo. Lahat. Salo. Tsaka ako 4:30. Tsaka ako 4:30 lang nagsabi. Yeah. Ayan. Ano na pulot ka? 1. Yes. Anong pag-usapan natin? RH bill. RH bill. So both parts between yung pro at saka yung Anti. Yung anti. So punta muna tayo sa anti. Actually, I'm a pro eh. Pero punta muna tayo sa anti. Bakit ba nila pinaglalaban yun? One of the major reasons kasi, especially sa Senate, kung bakit yun yung bakit sila pinipigil yung RH bill is not because of any religion, I believe. Not because of any other reasons, pero kung ang kine-question nila is yung budget
kung saan ba dapat ilaan daw yun. One of the reasons, sabi nga ni Tito Sen dun sa kanyang speech was, bakit dun nagagasasan yung point ng pagbibigay ng mga contraceptives. Like, I think he's quoting one of what happened to his son when he was 1970s. Yung nangyari, namatay yung anak niya. Pero yun yung pino-point out nila na hindi siya safe and masasayang lang yung budget na nilaan ng government kung yun yung ma-approve instead of going to something else. So sa religious side naman, yung sinasabi nila, yung iba against because of their belief sa religion in which sabi nila, pagpatay daw yun ng buhay. Life, yeah. So, pro-life daw sila in a way, dun sa kanilang belief. So, yun yung mga reasons bakit nila yun pinipigilan. So, basically, I understand their way or their reason kasi kung titingnan mo nga, meron silang point bakit nila yung pinipigilan. Now, let's go to the pro. Bakit naman sila go dito? Let's go back in history in which kingdoms and sultanates still exist. Pagka nagkakaroon sila ng population problem, nagkakaroon sila ng problema sa resources, sa pagkain, sa bahay, sa etc. Yep. Sa gold, etc. So, ano yung nakikita nilang paraan noon? Kapag ka umabot na sa point na lumobo na yung population, they ask their black knights to go to their town, to those towns, to those villages in which masyadong mataas yung population na wala naman silang nakukuha such as taxes and wala silang nakukuha resources such as foods and crops. So, ang ginagawa nila is they raise that village at pinapatay nila yung mga tao doon para mabawasan yung population na yun. Yep. So, nung after a while, ang nakita nilang paraan is ginagawa nila yung population control. So, mayroon pa mga bansa ngayon, even until today, nag-take ng control on their population. So, maraming gumagamit ng iba't ibang paraan, hindi lang contraceptives ang ginagamit, such as pag sumobra yung anak mo, ikaw pa yung magbabayad sa gobyerno, or ikaw na yung kapag kakulang yung anak, kung tama lang yung number ng anak mo, sagot ng gobyerno yung kailangan niya.